Pinasususpindi po ni Pangulong Noynoy Aquino ng isang buwan at hindi po isang taon. Isang buwan at walang sweldo si Governor Joel Baaca ng Northern Kalinga sa Luzon. Buti Ito nga! ay matapos hatawin ni Gob ng mikropono sa ulo Hindi ka nga rito! ang broadcaster na si Jerome Tabanganay. Sinugod ng gobernador sa radio station ng Mediaman at nagkaroon ng konting pagtatalo na ikinainis daw ng opisyal. Ay! Napikon daw si Governor Baaca sa mga komentaryo ni Tabanganay Papuntay mo tungkol rin sa yan. mga iligal na pasugalan at pagtutros sa lalawigan. Dahil sa insidente, nagbabala na si Pinoy sa mga lahat na opisyal ng pamahalaan na paparusahan niya ang mga ito oras na umabuso sa pwesto. Yan ang tama. Alam mo, may iba kasi parang ang feeling nila Tulwin. Oh. Pag kayo nasa probinsya ninyo, baluarte ninyo, magagawa nyo na kung anong gusto ninyo. Gano'n. Parang hari ang pakiramdam nila. Yan ang problema kasi malayo sa Maynila. Pag nga ganyan sa mga kabundukan, talaga malayo yan. Dapat dalhin mga T3 doon, may mga estasyon doon. Kasi natin, eksklusibong nakuna ng TV5 ang video ng 11 anyos na bata. Naipit sa escalator ng isang mall sa Davao kahapon. Kinilala ang batang biktima si Ramon Benedict Bersamin. Nakikita sa video na nakaipit pa ang paa niya at nayakap pa ng mahigpit ng rescue. Nag-rescue sa kanya. Kwento ng ina ni Ramon, nagpaalam siya sa anak na papunta muna sa banyo. Pero pinagbawalan niyang anak niya ng maglaro sa escalator. Kaso hindi ito sinunod ng bata, kaya ayun, na-shoot ang kanyang paa. Umabot halos isang oras bago nahugot ang paa niya sa railing ng escalator. Swerte naman hindi napilay o nasugatan man lang si Ramon. Dahil sa kahirapan ng buhay, dasal na lamang ang nagawa po ng isang pamilya at mismong lalaking na disgrasya at na-paralyze, ika nga. Pero kumilos po ang aming Rescue 5 para bigyan pa sila ng panibagong pag-asa. Manhid na po buong katawan dito sa ibang ko. Wala po akong magawa. Noong 2009 daw nang nadisgrasya sa trabaho si Mang Gerardo. Sa findings nung sa ospital, yung pinaka litid niya nga daw dun sa likod, sa bumigay na daw. Nakakalungkot lang isipin na walang magawa ang mga anak ni Mang Gerardo sa kanyang kalagayan. Mahirap. Para sa isang anak na ganyan. Kung makita yung tatay mo, hintayin mo na lang na mamatay sa higa. Agad naming chinek si Mang Gerardo. Kinuha namin ang kanyang vital signs. As expected, ang BP ni tatay ay napakababa. 70/50, hindi normal yun sa isang tao. Mababa rin ang kanyang oxygen level kaya binigyan namin siya ng oxygen. Dahil sa matagal na pagkakahiga, nagkaroon na rin ng bed sores si Mang Gerardo. Ang laki. Sobrang laki na ng sugat ni tatay. So grabe, malalim na sobra. Kaya naman nilinis namin ang gaplato nitong sugat tsaka binalutan ito ng malinis na gasa. Pilit namang lumalaban si Mang Gerardo at nananatiling malakas ang kanyang pananali. Lahat po, dinutulog ko sa iyo. At kung ako iyong pagalingin mo po. At kung hindi po naman, patulogin mo po ako ng mahimbing. Para hindi na po ako mahirapan. Pagdating sa ospital, agad inasikaso si Mang Gerardo at kailangan niyang sumailalim sa ilang pagsusuri at gamutan para sa tuluyan nitong paggaling. Encel Kiling, Rescue 5. Kung kayo po ay may emergency, aksidente man yan sa kalsada o sa inyong tahanan, tumawag agad sa Rescue 5 hotline sa numero 922-5155. Magbabalik po ang T3, dyan lang po kayo. Don't go away, magbabalik ang T3.